Good morning sa inyo lahat. Share ko lang yung nabili ko na Hyundai Ion. Now, itong Ion na to, nabili ko siya second hand. Nabili ko siya straight from the first owner. Tapos, ang natatakbo pa lang niya is around 25,000 kilometers. Tapos yun, rush yung pagkakabenta, so nakuha ko ng magandang presyo. So tara, tingnan natin. Yung paint niya okay pa rin eh, okay na okay pa rin, shiny pa din, pero syempre merong mga gas-gas, may konting sapit sa likod, pero ano lang, paint lang. Kaya pa naman sigurong habulin sa buffing or baka siguro i-retouch ng konti. Pero for the most part, ano pa rin eh, presentable pa rin. So, ayan siya. Ang liit lang niya. Parang napaka-perfect para sa city driving. Yung gas consumption niya, hindi ko pa masyado ma-identify kung tipid or malakas. Kasi kabibili ko lang ito a couple of days ago, and yun nga, parang feel ko pa kung anong consumption niya. Silipin natin yung loob niya. Tara. So, simulan natin sa back seat. Tingnan natin. Yun, yung likod niya crank window pa. So, pimihitin mo, hindi power window. Tapos, ito yung likod niya. Sa driving position ko, siguro okay pa rin yung legroom. Yun namang pamilya ko is parang hindi naman kami katanggaran, so I think yung legroom is okay. Ito yung view from the other side. Now, kaya medyo masikip dito kasi yung upuan na yon naka-push all the way to the back kasi gusto ni Mrs. maluwag yung legroom niya since wala naman kaming kasama mga bata, so okay lang naman. Tapos yun, manual window, or hindi naman manual, parang I would say crank window yung likod. Yun. But ito yung door lock niya. Yan. That's how you lock it. Pero ito hindi nga pala to central lock, yung Ion na to. So ito yung passenger side sa front. Nagagandahan ako sa style niya, actually. Kaya ito yung reason kung bakit ko siya nabili. Parang maliit siya pero stylish eh. Napaka-stylish ng design. Sa ganitong price point, hindi ka masyado makakapag-expect ng soft touch materials. Puro hard touch yan. Pero yun nga, nang binili ko naman to, parang alam ko kung ano exactly ang binibili ko. Parang tinanggap ko na talaga na parang entry level talaga na sasakyan yung mabibili ko, na yun nga, parang something that would take me from point A to point B, and yun wala kang masyadong luxury na makukuha sa sasakyan na to. Again, kasi yun nga, medyo mababa yung starting price niya during the time when it was brand new. Mababa na to begin with. So parang kailangan mo lang talagang siguro
may bago ka bumili ng ganito, dapat alam mo na talaga kung ano yung binibili mo. Yung, yung expectation mo siguro, dapat hindi masyadong ganun kataas. Check natin yung kabilang side. Tara. Okay, so ito yung driver's side. Okay naman. Again, stylish. Gusto ko tong design na to. Tapos yun, harapan na window, parehong harapan ay both power windows. So ito na yung loob niya. Pag nasa loob ka naman, hindi mo naman talaga masyado mahahalata na nasa maliit ka na kotse. I mean, ang laki kasi ng dashboard pag nakaupo ako. Hindi ko masyado abot yung dulo. So, parang you will think na nasa mas malaki ka na sasakyan pagsakay ka dito sa iyon. Tapos, okay. So, tingnan natin kung ano yung mga nandito. Yung steering wheel, super basic. Since ito yung parang middle variant. Wala siyang airbag. So, ito, horn lang. Okay. Horn lang, sorry. Yan, horn lang. Tapos, ano pa ba na dito? Yun. Hard plastic. As expected. Katulad na sabi ko kanina. Ito yung material na ma-expect mo on this kind of on this segment, yung parang medyo talagang lower segment ng mga manufacturer, talagang medyo tinipid din. I guess you can say that. Dito ay yung kanyang turn signal. Hindi siya gumagana kasi walang susi. Turn signal, left and right. Tapos yung ilaw niya nandito din. Yan. Tapos itong sa side na to, ito yung nagko-control sa wiper. Okay. Now let's talk about Alright, so let's talk about the instrument panel of my Hyundai Ion. So, napaka-prominent dito sa instrument cluster na to, itong nasa gitna, which is the speedometer. On the right side, yun yung fuel gauge. On the left side, that would be the engine temperature gauge. Now, buhayin ko yung isususi ko para makita nyo yung mga LED, yung kung paano umiilaw yung LED every time you start the car. Alright. That's ang ganda. That's pretty cool. Yung again, puro LED na, hindi yung parang dial na analog. So, ang ganda, napaka-cool. So, again, you would see different lights dito corresponding to different things. Yan. For example, yan, yung check engine, yung sa oil, sa battery, sa brake, and sa handbrake, and so on. Itong nandito, yan yung odometer niya. Yun yung parang yan yung nagsasabi kung ganong kalayo na yung natakbo mo. In this case, super fresh pa tong kotse na to. It only ran for 24,000 kilometers. Nung nakuha ko to, kabibili ko lang nitong year na to. When I got it, it's like it already has 24,555 sa odometer niya. So super fresh pa rin. In fact, naman naka-plastic pa yung gauge. So I was very happy na yun. Super fresh tong nakuha ko na kotse. Alright, so talking about the rest of the interior, super basic din naman talaga itong Hyundai Ion. Basic in a sense na wala kang masyadong luxuries na makukuha, pero at the same time, I think na yung style niya is a step above
compared to mga competitors niya sa segment na yun. Okay, so ito yung dashboard. Makikita nyo mga sir na ayun, meron siyang air vents dyan, 4. Tapos yung gitna, ito yung center panel. Nandyan yung radio. Tapos ito yung climate controls niya. Ito yung sa fan speed. So pag tinaas mo to, yun, lalakas yung fan speed. Tapos pag pababa naman, syempre hihina yung hangin. Ito naman kinokontrol niya kung saan lalabas yung hangin. Ito, for example, ito dito lang. Tapos pag dito mo nilipat, dito lalabas yung hangin, at the same time sa baba din. So yan, at the moment may hangin na lumalabas dyan. Tapos yun, dito naman syempre sa baba lang lalabas yung hangin, and so on. So yun, laro-laroin nyo lang depending on kung anong gusto nyong setting. Dito sa gitna, nandito yung cambio niya. It's a 5-speed manual transmission. Sa pagkakaalam ko, walang automatic na iyon. So, ang nakakatawa dito, napaka-short nung shift niya. So, konting movement lang na makakapag-shift ka na. Nakakatawa. Tapos, yun, cup holders. Meron isa, dalawa. Tapos yan, meron ka dyang cubby hole. Yun, talaga ng mga stuff. Tapos, meron ka ditong cigarette lighter. Cigarette. Hindi ko sure kung anong tawag dyan. Parang yung, lalagyan na siya ng mga charger. Pwede ka magsaksak dyan ng parang adapter para sa USB, or pwede kang yung cigarette charger, pwedeng cigarette lighter, pwede ka magsaksak dyan. Pero itong mga ganito, wala nang kasamang cigarette lighter. So yun, basta na lang siya, saksakan na lang siya na ganyan, cover. Tapos yun, handbrake, okay yun, manual pa rin kasi karamihan ng mga, or yung ibang sasakyan, electronic na yung handbrake. So ito, manual pa rin. Syempre, magpapamahal yun pag naging electronic. So, manual muna for the Eon. Yun, another cup holder dito sa gitna. Yun, ito yung mga lock for the seat belt. Tapos yun, ito isa pa to sa mga nagustuhan ko sa Eon. Ang ganda ng seat. So, out of the factory, ito na yung itsura. Hindi ko alam kung anong material to. Hindi to totoong leather, I think. Pero okay na rin. Ewan ko lang kung durable, pero yun, malalaman. Malalaman ko na lang as I go along kung masisira or hindi. Post na lang ng video to update you guys kung may masisira ba dito or what not. Yung gitna ay fabric. So, yun. Mukha naman magaganda yung material na ginamit. I mean, I guess para nasa middle ng parang if I were to rate this from 1 to 10 siguro sa quality, siguro mga 5 or 6. Okay na rin. I mean, again, entry level na kotse naman talaga to. Talagang may mga kinat sila ng corners, or meron sila mga tinipid na mga materials para mapababa yung overall cost nung sasakyan. So, okay na din. So, moving on, yan, meron ka ditong seatbelt. Of course, kailangan yan. Meron din sa likod. Actually, 3 yung seatbelt sa likod para sa 3 occupants. Tapos, yan, yung grab handle. Yan. Alright. Yung sun visor mo. Naka-plastic pa nga itong sa akin.
Alright, there you go. Of course, dalawa. Tapos yan yung sa ilaw niya. Yung sa lamp niya sa loob. Iisa nga lang na ito lang yung lamp niya sa likod. Usually, meron dito sa gitna, pero again, sa iyon, isa lang. Ni wala nga dun sa likod So pag nagbukas ka ng pinto sa likod, so yun, sobrang dilim, walang ilaw. So ano pa nga ba? Yun, steering wheel, wala siyang airbag. Pero yun, ang gusto ko dito sa iyon is napaka light ng steering. Siguro dahil electronic na yung steering niya. At the same time, yung mga gulong niya is napaka yung makipot, napaka narrow yung mga gulong niya. Kaya yun, madaling ipihit yung manibela. Maganda. Okay, so that would conclude itong napaka-ikli ko na video regarding dito sa kotse na kabibili ko lang. Again, this is a 2018 Hyundai Ion GLX. Try ko siyang bihisan ng konti. I don't know, maybe palitan ko ng mags or whatnot. I'll keep you guys posted sa mga updates. Sabihan ko rin kayo kung may mga masisira sa kanya. Tapos yun, tingnan ko din kung ano yung gas mileage niya. So that's something that's a video that I would like to make as well, para ma-share ko sa inyo kung anong konsumo nitong ganitong kaliit na kotse. So if you like this video, please consider subscribing to my channel. Saka yun, thank you for watching the video. Bye.